tao sa bahay natin. No? So, pag sinasabi natin yun sa Kanya, binababa natin yung sarili natin na hindi ko kaya ito, Lord. Yun yung pinapakita natin sa Lord. Lord, hindi ko to kaya. Wala akong kakayanan. Ikaw ang may kakayanan dito. Kaya binibigay ko sa inyo itong mga word. So, it means we are humbling ourselves to the Lord. No? Napakasarap po na nagsusumbong ka sa Diyos. No? Yung prayer actually, sa napaka-special na oras. Wherein, doon mo talaga siya, mararanasan, makakausap personally, ikaw at ang Diyos na lang. Walang ibang, walang pretension, walang kailangang, basta, yung pagkikapusap na natural para sa Diyos. Yung parang nagsusumbong na parang bata sa Lord. So, ganun tayo, no, dapat sumarami sa Kanya. Then, after you tell Him, give Him the burden. After telling Him the burden, give Him the burden. Means, laying it down to Him. No? Trusting God that He can, hindi lang niya kaya, pero He is more than willing. Mas gusto ng Lord kasi gusto mo nabigyan ka niya ng masaganang buhay, napalayain ka niya sa sariling karamdaman. Mas gusto ng Lord na maayos ang relasyon ng pamilya niya at gusto niya na madala ang buhay sa paanan niya. No? So, yun po yung pagbibigay natin ng word sa Lord. Pinapakita natin na, Lord, ikaw hindi ka kaya na itong word na ma-resolve. No? So, ito yung po pagtitiwala sa Lord. Na si Lord na yung bahala sa lahat. Pero it doesn't mean po, na wala na tayong gagawin, no? Hindi naman sinabi natin na, Lord, sige, ikaw na po bahala, wala akong gagawin. Wala akong action na gagawin. Because faith without action is dead. Alam na natin yan, no? So, talaga pong kailangan natin, mamaya pag-usapan natin yun, no? Ano gagawin natin. After we give our burden to the Lord, next is, we will move our focus to the burden bearer. Yun yung sino ba nagsabi nyo? Kung titingin ka sa problema mo, no, mas lalo kang ma-realign sa kalooban ng Lord. Mas lalo kang matatakot, mas lalo kang magbabakaw, mapapahinaan ng loob. No? So, kaya ang paalala dito ng Lord, move your focus to the burden bearer. Kasi nag-aanyaya siya eh. No? Lapit ka sa akin. Kukuhain ko yung burden mo, kukuhain ko yung kabigatan mo. No? Ngayon, pag lumapit ka sa akin, tingin ka lang sa akin. Huwag kang titingin. Nakita po natin si Peter, di ba? Nung pinapalakad siya ng Lord sa dagat. No? Pero, nung time na tumingin si Peter sa storm, sa napakalakas na hangin, inalis niya yung focus niya kay Jesus, papunta kay Jesus, doon siya nalunod. So, ganun po yung illustration. Kapag po inaalis natin yung paningin natin sa Lord, pag yung minsan, ganito po tayo, no? Pag may problema tayo, Lord, wala akong gano'n mag-pray, wala akong gano'n mag-makin ng gawain, wala akong gano'n magsimba, Lord. May problema ako eh. Parang minsan, gusto natin magbukbuk na lang. No? Gusto na lang natin, iiyak na lang muna sa kwarto natin, no? So, yun po yung ginagawa ni Satan. He wants us to focus on that problem. He wants us to be distracted, papunta sa Lord. Yung problema, normal na yan eh. Normal na yan sa buhay natin. Hindi natin pwede sabihin, mamumuhay tayo sa mundo na ito na walang sakit at karamdaman, na walang mga problema, walang pagkukulang. Pero lagi pong merong kulang. Kasi yung mundo, never niya mabibigay ang inukulang. So, that's why the Lord offered Himself. I'm the burden bearer. I can complete you. I can satisfy you. So that's why we need to focus our eyes on the burden bearer. No? Na talaga pong i-relay natin sa Kanya, Lord, this is my problem, no? Na i-meditate natin, Lord, I know you are the great healer. Lord, I know you are our Jehovah Jireh. You are our provider. Yung i-magnify mo, alam niyo po yung magnifying glass? Di ba pag tinutok mo siya sa isang bagay, lalaki siya. So, ganun po yung gagawin natin sa kakayahan ng Diyos. We will magnify what God can do. Ang dami pong attributes ng Lord sa Bible at sa lahat ng book of the Bible, He is always representing something. No? Pinapakilala niya yung sarili niya. No? So, lagi po ang Lord, merong gustong sabihin po sa atin para ipakilala yung sarili niya. Kung dati, nakilala lang natin si Lord bilang
redeemer or nagligtas sa atin. Pero as time goes by, unti-unti nakikilala, ay, ito pa lang Diyos ang sinasamba ko. Kaya niya pala akong itaas ang aming financial level. Ito pa lang Diyos ang sinasamba ko habang sumusunod ako sa Kanya. Kaya niya palang baguhin yung pamilya ko, maging asawa ko na pasaway. Lord, ito pa lang Diyos na sinasamba ko. Kaya niya palang alisin yung mga pain na natalim sa puso ko, na kung dati hindi ko mabitawan. Ngayon, I'm completely healed, I'm completely delivered na, no? So, yun po, minamagnify natin. Minsan, nabablock tayo ng kaaway. Ang hirap po i-magnify yung kakayahan ng Diyos kasi hindi natin siya nakita, di ba? Pero try to meditate on His Word. Try to meditate, anong naka-past experience in your life? Lord, yung time na wala kami, gumawa ka ng paraan, padala ka ng tao. Alam ko, this time, kakayanin mo pa rin gawin yun. At more than that, Lord, na nagkasakit ako, nung halos mamatay na ako, mamatay niya yung mahal ko sa buhay, malalagay sa bingit ng kamatayan. Lord, andun ka, niligtas mo ko, ito pa ako ngayon, nabuhay pa ako. At kung ngayon, meron akong dinaramdam, meron akong sakit na ito, Lord, maliit ko sa'yo. Kaya mo to. Because you said in your word in Jeremiah, nothing is too hard for you. So, we will magnify what God can do. Kaya po, pinag-aaralan natin yung mga nakasulat sa Bible because it is a representation how God moves. Kasi tayo po, we are visual person eh. Gusto natin, nakikita natin bago tayo maniwala, di ba? Pero, it will took faith, for us to believe. Kaya ang faith is believing what we cannot see eh. No? And having that assurance of what we hope for. Kaya ano po yung faith? The more na binabasa natin yung ginagawa ng Lord sa mga tao dito sa Bible, the more na nadadala yung faith natin. Dahil yun po yung nagpapataas ang level ng faith natin. Yun. So, you know, tell Him your burden, give Him the burden, and move our focus to the burden. So, yun po yung paraan para tayo natin sa Lord. Dami, experience ko kagabi, no? Sobrang pagod po ako dahil nga wala pa akong tulong nga din nung pataon ko. Diretso na agad ako sa mga kailangang project na binili na Janelle. Tapos pumunta pa ako sa biyanan ko. Chinepohan ko sila na nandun sa laundry dahil nga dumating na rin yung ate kong isa, may-ari. No? Sinaktuhan ko na para So, kahit na hindi schedule John, pero talagang kahit pagod na ako, antok na ako, sabi ko kay ate, hindi pa ba si nanay, kita ko ko dyan sa akin. No? So, salamat sa Lord, no? Dahil after nun, lasing ko na pala, pupunta na pala sa prayer meeting. So, dapat na ako, like, may ka sa bahay. Pagka sasakyan, sobrang, yung mata ko sobrang gusto na talagang umigit, parang yung kamay ko nanghihina na gusto na talagang matulog. Nung sa kotse, nagpipray ako, lagi naman kami ganun, bago kami pumunta ng trabaho, Lord, bigyan mo po ako ng excitement, hinanginan ako. Lord, bigyan mo ako ng strength. Gusto ko maranasan ka ngayon. Ayoko pupunta ako sa gawain ng for compliance lang o Pero nung pagpunta ko dun, gusto ko yung excitement. At pagpunta ko nga dun, ewan ko ba, sobrang asaya-saya ko nag-worship na bigla akong parang binigyan ng takas ng Lord nung nag-worship na Lord ng at talagang ang sarap ko pakagdang ng Holy Spirit kasi niya ako ng tayo na yun. Hindi ko maintindihan pero sobra po akong satisfied. So ganun po pala siya, no? We will focus. Yes, pagod ka, pero once you decided, yan, pinag-desisyonan mo na lumapit sa Lord, pinag-desisyonan mo na gawin, ano yung mas tama? Dahil din ang sabi sa Bible, come to me. Kung pagod ka, come to me. No? So, ang sarap po ng pakiramdam na pinuno ka ng Diyos. Kasi yung tulog, natutulog ka, minsan pagod ka pa pag-isip mo ka. There's something in the presence of God that will relieve you. Relieve your mga paguran mo, marirelieve yung mga problema mo, yung isip mo. So, ganun ko po siya tinitingnan. Kaya po, kahit na ang daming hadang, yan, talaga pong hindi mawawala ng hadang eh. Kailangan kong hawin. Pupunta ako sa Lord kasi doon ako makakutang ko. So, ganun po siya, no? And then, after na invitation na to ng Lord, at pag dinecide natin itong mga bagay na sinabi ko po, ngayon, may command ang Lord. Sabi niya doon sa verse 29, take my yoke upon you
and learn from it. Yan, ganda po na. Yung yolk, yun po yung pamato. Tita, yung parang malahabang kahoy na nakaganon sa balikat. Parang ano sa Inaabot ng ano. Ganun po yung pamato. Nagkukumpar ng ano, ng pa. Hindi ko ba yun yung parang sa harap, nag-aaraw? Ayun na nga yun. Parang nakita ko kasi na-research ko kanina, parang may kahoy. So, mabigat siya, di ba? Pwede rin lagyan ng kariton. Yung Oo, yung gano'n din agad na. Tapos ilayin ng kalabaw. Kalabaw. Oo, nandito na ng mga ano, mga Oo, yung mga gano'n. yan. Mga gawang probinsya ba? So, ano po, no? Direlate ng yung pamato, doon sa kabigatan na meron tayo sa nalito. Pwede po kami sa plaza sabi yun. Mainit din. Mama, sisiling na kami doon. Paano yan? Mag-LG daw kami ng 8, ano na cluster dito? Quarter. Ay, quarter. Wala pa? Four pa lang. Four pa lang. Bisa mo! Bisa mo, magkagabi na. Jed, mali anong password na kanta? PLG. Roji. Password? 4:30 nga. Type mo nga dito lang. Nawala ako. 4:30 na nga. Bisan mo, bisan mo. 4:30 nga yung ano. Pati yung Four pa lang. 4:30 ano. 4:30 daw ako. Sabi ko, 4:30 ko ano. Aalis po Tito, may kami. kadalo niya, di ba? Sige, okay lang kayo sa bulit ka. Mamaya-maya. Ano yung send ko kung tingnan ko ano yung sinad. Sunday! Oh, DJ tara! Saan ko na lang po? Ay, scan ko na lahat. Link ko lahat. Ane, 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 ane.